May nakapatong na puting sobre sa aming lumang mesa. Hindi ito dapat naroon. Walang sinuman sa aming paligid ang magpapadala ng ganitong klaseng sobre na parang galing sa isang opisina ng abogado o mayayaman. Ang puso ni Ayana ay kumabog ng mabilis, parang tambol na nagbababala sa isang malaking pagbabago. Kinabahan siya, kasabay ng pamilyar na kurot ng takot na laging dumadating sa tuwing may kakaibang nangyayari sa kanilang payak na buhay. Ano kaya ito? Sino ang nagpadala? At bakit? Ang amoy ng sampagita ay bumalot sa paligid. Kanina lang, nagtitinda siya ng mga garland sa tabi ng kalsada, umaasa na sapat ang kikitain niya para sa hapunan at pambayad sa kuryente. Ang bawat butil ng amoy ng bulaklak ay paalala ng kanyang simpleng mundo, isang mundo na pinili niyang tanggapin sa kabila ng lahat. Ngayon, ang payapa niyang gabi ay tila may babala. Ayana, anak, nakita mo ba yung napatigil si Manang Rosa nang makita ang sobre? Napalingon ang ina sa kanya, ang mata ay puno ng pagtataka at kaunting pangamba. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng kanyang ina, nakita ni Ayana ang anino ng isang nakaraan na madalas manahimik, ngunit paminsan-minsan ay nagpapakita sa kanilang buhay. Dahan-dahan, kinuha ni Ayana ang sobre. Mabigat ito at may nararamdaman siyang papel na parang tseking may kalakihan sa loob. Lalo siyang kinabahan. Walang pakialam sa mga kurot sa kanyang tiyan, binuksan niya ang sobre, at nang makita ang nilalaman, nanlaki ang kanyang mga mata. Makakapal na tumpok ng pera. At sa ilalim, isang malaking tseke. Isang pangalan ang nakasulat sa tseke, hindi sa kanya, kundi kay Manang Rosa. At may maliit na sulat sa ilalim ng pera. Isang sulat na sinadya upang maging malamig, walang emosyon. Ilayo ang sarili sa anak ko. Nabitawan ni Ayana ang sobre. Kumalat ang mga pera at tseke sa sahig, parang mga kalat na dumi. Naramdaman niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang pisngi, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding kahihiyan. Ito na siguro ang bunga ng kanyang lihim na pag-ibig, ang lihim na relasyon niya kay Gabriel Gabi Alcantara. Hindi siya kailanman naghangad ng yaman, tanging pagmamahal at pagtanggap lang ang minimithi. Ngayon, ipinapamukha sa kanya na ang kanyang pagkatao ay mabibili, na ang kanyang pag-ibig ay isang abala na kailangang bayaran. Ayana! Ano yan? Napatakip sa bibig si Manang Rosa. Nakita niya ang pera at ang tseke. Ang mukha niya ay namutla, mas puti pa sa sampagita na nasa mesa. Sino ang nagpadala nito? Si Doña Alana Alcantara po, sagot ni Ayana, halos pabulong. Ang pangalan ay parang latigo na humahampas sa kanilang payak na pamumuhay. Ang ina ni Gab. Ang babaeng kilala sa kanyang yaman, kapangyarihan at walang awang pagkatao. Diyos ko, Ayana. Bakit? Ano ang gusto niya sa atin? May takot sa tinig ni Manang Rosa, isang takot na hindi karaniwan. Sa loob ng ilang sandali, nakita ni Ayana ang isang bahagi ng kanyang ina na bihira niyang makita, isang bahagi na tila may malalim na sugat na muling binuksan. Ayana di. Isang kanta ang biglang sumagi sa isip ni Ayana, ang kanta na madalas nilang kantahin ni Gab sa mga lihim nilang pagkikita. Ang kanta tungkol sa dalawang kaluluwang nagtagpo sa kabila ng pagkakaiba ng mundo. Kanina lang, parang wala nang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Pero ngayon, isang puting sobre ang nagpapatunay na ang mundo ay may matataas na pader, at siya, si Ayana Marasigan, ay isang langgam na pilit umaakyat sa pader na iyon. Naramdaman niya ang mainit na luha na unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Ito ba ang katapusan ng lahat ng pinangarap niya? Huwag mong hawakan yan, Ayana. Ang tinig ni Manang Rosa ay matalim, puno ng galit na bihira niyang marinig. Hindi iyon galit sa kanya, kundi galit sa sitwasyon, sa taong nagpadala ng mga papel na iyon. Biglang kinuha ng kanyang ina ang mga pera at ang tseke na nakakalat sa sahig. Ang mga kamay ni Manang Rosa ay nanginginig ng buin niya ang mga ito at ibalik sa sobre. Ang bawat galaw ay puno ng determinasyon. Hindi natin tatanggapin to, walang Alcantara ang makakabili sa dignidad natin, mariin na sabi ni Manang Rosa, ang mga mata ay nanlilisik. Naramdaman ni Ayana ang kirot sa kanyang dibdib. Kahit kailan, hindi siya naghangad ng yaman. Ang tanging yaman niya ay ang pagmamahal ng kanyang ina at ang mga pangarap na binuo niya kasama si Gab. Pero ngayon, para siyang isang basurang itinapon sa kanilang bakuran. Ma, paano kung totoo nga?
Na hindi kami bagay. Hindi sinasadya, lumabas sa bibig ni Ayana ang pinakamalalim na takot niya. Biglang lumingon si Manang Rosa at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ayana. Anak, ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Kung tunay siyang mahal ka, ipaglalaban ka niya. Hindi niya hahayaang may manghamak sa iyo. Kung hindi niya kayang gawin yan, hindi siya para sa iyo. Ang mga salita ng kanyang ina ay matalim ngunit puno ng katotohanan, bumabaon sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagbihis na si Manang Rosa ng kanyang pinakamagandang damit, kahit na luma na iyon. Ang sobrang puno ng pera ay mahigpit na hawak niya. Pupunta ako sa kanila, Ayana. Ibabalik ko ito. Hindi tayo magnanakaw ng pagmamahal, deklara niya. Naramdaman ni Ayana ang kaba. Alam niyang matapang ang kanyang ina, pero ang pumunta sa bahay ng mga Alcantara ay ibang lebel ang tapang. Pero ma, delikado po yan, sabi niya, puno ng pangamba. Mas delikado kung mananatili tayong tahimik. Kailangang malaman niya na hindi tayo takot, matigas na sagot ni Manang Rosa. Nagpunta si Manang Rosa sa Forbes Park, sa mansyon ng mga Alcantara. Sa labas pa lang, naramdaman na niya ang bigat ng pader na naghihiwalay sa kanilang mundo. Pagpasok niya, tinignan siya ng mga katulong na parang isa siyang dumi sa sahig. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ilang minuto siyang naghintay sa marangyang sala bago bumaba si Doña Alana, suot ang kanyang mamahaling damit, ang mukha ay matigas at walang emosyon. Parang isang reyna na humaharap sa isang plebiyan. Ano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Doña Alana, ang boses ay parang yelo. Ibinaba ni Manang Rosa ang sobre sa mesa. Ibabalik ko po ito, Doña Alana. Hindi po kami tumatanggap ng limos. Ang anak ko po, si Ayana, ay may dignidad. At ang pag-ibig niya sa anak niyo, kung totoo man iyon, ay hindi nabibili. Tumawa si Doña Alana, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Dignidad? Anong dignidad ang sinasabi mo? Ang anak mo ay isang oportunista. At ikaw, isang mahirap na ina na nagtutulak ng anak para sa pera. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Manang Rosa. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi sila magkasing antas. Ang anak ko ay para sa isang taong may kaparehong dugo, hindi sa kung sino-sinong pulubi. Nanginginig sa galit si Manang Rosa, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi po kami pulubi, Doña Alana. Mayaman kayo sa pera, pero mahirap kayo sa puso. Biglang tumayo si Doña Alana. Lumabas ka sa bahay ko. At sabihin mo sa anak mo na kalimutan na niya si Gabriel. Kung hindi, sisiguraduhin kong magdudusa sila. Hindi kumibo si Manang Rosa, tinitigan lamang si Doña Alana. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamahal para sa kanyang anak at ang matinding galit sa babaeng nasa harapan niya. Tumalikod siya at lumabas, bitbit ang pasakit ng mga salitang narinig niya. Kinagabihan, nagkita si Ayana at Gab sa tagpuan nilang parke. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa malayo. Niyakap ni Gab si Ayana, ngunit naramdaman ni Ayana ang pag-aalinlangan sa kanyang yakap. Ayana, patawarin mo ako. Alam kong nahihirapan ka, sabi ni Gab, ang boses ay puno ng pagsisisi. Gab, pinuntahan ng mama ko ang mama mo kanina. Sinabi niya sa aking lumayo na raw ako sayo. Sinabihan niya pa ang mama ko ng masasamang salita, diretsong sabi ni Ayana, ang boses ay halos pabulong. Napahigpit ang hawak ni Gab. Ano? Hindi. Hindi ko hahayaan yan. Kakausapin ko si mama. Ayana, maniwala ka, ipaglalaban kita. Ngunit sa mga mata ni Ayana, nakita niya ang kawalan ng katiyakan. Nang tumunog ang cellphone ni Gab, ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen, agad siyang napalayo kay Ayana at bumulong, sandali lang, Ayana, sagutin ko lang. Naramdaman ni Ayana ang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Napayuko siya. Sa sandaling iyon, alam niya na kahit anong pilit niya, may hadlang na laging babalik. Nakita niya ang takot sa mata ni Gab nang makita niya ang pangalan ng kanyang ina. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pag-ibig niya ay sapat para sa kanya, ngunit hindi sapat para kay Gab para labanan ang sarili niyang ina. Ayana, kailangan kong umuwi. May emergency raw, sabi ni Gab, ang boses ay puno ng pagmamadali. Walang kahit isang pag-aalinlangan sa kanyang desisyon na iwanan si Ayana doon. Hindi kumibo si Ayana.
Niyakap lang niya ang sarili, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Nang makita niyang papalayo na si Gab, naramdaman niya ang matinding sakit. Ang kanyang pag-asa, unti-unting nagiging abo. Ang loob ng Rolls-Royce ay tila kulungan para kay Gab. Bawat segundo sa loob ng mamahaling sasakyan, sa tabi ng kanyang inang si Doña Alana, ay isang paalala ng pader na naghihiwalay sa kanya mula kay Ayana. Kagabi, umalis siya sa parke ng may bigat sa dibdib. Hindi niya gustong iwan si Ayana, pero ang tinig ng kanyang ina sa telepono ay parang tanikala na humihila sa kanya pauwi. Gab, kailangan ka rito. Importanteng-importante ang matigas na utos ni Doña Alana. At gaya ng dati, hindi siya nakatanggi. Gab, nakinig ka ba sa sinasabi ko? Ang malamig na boses ni Doña Alana ang bumali sa kanyang pagmumuni-muni. Hawak nito ang isang invitation card na may ginto at pilak na disensyo. Mamayang gabi, dadalo tayo sa gala dinner ng mga De La Vega. Ang anak nila, si Celine, ay naroon. Sadyang ipinares ko kayo para may makilala ka. Kumunot ang noo ni Gab. Ma, alam mong may Ayana ako. Bakit mo pa ako ipinipilit sa iba? Tumingin si Doña Alana kay Gab, ang mga mata ay matalim at puno ng pangmamaliit. Gab, tumigil ka na sa kalokohan mo sa batang iyan. Hindi siya nababagay sa iyo. Ang mga De La Vega ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Si Celine, edukada, maganda at may pinagmulan. Iyon ang kinabukasan mo, Gab, hindi ang batang babae na nagtitinda ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Gab, ngunit masakit din para sa kanya ang isipin ang sakit na nararamdaman ni Ayana. Nang gabing iyon, suot ang isang mamahaling tuksedo, naramdaman ni Gab ang pagkaipit. Ang malalaking chandelier, ang mga taong nakasuot ng pangmayaman, ang halakhakan at bulungan, lahat ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa isang mundo na hindi niya talaga pagmamay-ari. Hinila siya ni Doña Alana papalapit kay Celine de la Vega, na agad nang umiti sa kanya ng matamis, ang mga mata nito ay puno ng interes. Gab, sa wakas, ang tagal na nating hindi nagkikita, sabi ni Celine, at agad na inilapit ang kanyang kamay para halikan sa pisngi si Gab. Niyakap siya nito ng mahigpit, halos ipagsiksikan ang sarili sa kanya, sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Gab ang discomfort. Pilit siyang humiti at sinubukan niyang lumayo ng kaunti. Pero alam niyang kailangan niyang panindigan ang papel na itinalaga sa kanya ng kanyang ina. Nagtanong siya tungkol sa trabaho ni Celine, sa mga charity works nito, at sa bawat sagot, tila lalong lumalayo ang isip niya kay Ayana. Habang nag-uusap sila, inakbayan ni Celine si Gab. Maraming matang nakatingin sa kanila. Alam niyang ito ang gusto ng kanyang ina. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasang-ayon. Ang bawat tawa ni Celine, ang bawat hawak nito, ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkakasala. Paano kung may nakakita sa kanila? Paano kung makarating ito kay Ayana? Sa isang sulok, kinuha ni Gab ang kanyang cellphone. Dali-dali niyang tinawagan si Ayana, umaasa na kahit isang sagot lang ay makakapagpagaan sa kanyang kalooban. Ngunit walang sumasagot. 1, 2, 3. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Marahil ay galit sa kanya si Ayana. Sino ba naman ang hindi? Iniwan niya ito at ngayon nakikipagmitaan siya sa isang babaeng hindi niya mahal. Nagsimula ang panibugho. Naiisip niya si Ayana, mag-isa sa kanilang maliit na bahay, nagdurusa dahil sa kanya. Naisip niya ang posibilidad na baka may iba nang lumalapit kay Ayana, isang taong mas matapang, mas kayang ipaglaban siya. Biglang lumapit si Doña Alana sa kanya, ang ngiti ay nanlilisik. Hayaan mo na ang batang iyon, Gab. Hindi siya kailanman magiging karapat-dapat sa iyo. Ang buhay mo ay nasa piling ni Celine. Ang mga mahihirap ay hindi nagtatagal sa ating mundo. Napakunot ang noo ni Gab. Ma, hindi ganyan si Ayana. Hindi siya oportunista. Ah, ganoon ba? Baka naman sadyang napakabait niya para paglaruan ka. Alam mo ba, napansin ng aking mga tauhan na madalas siyang nakikipag-usap sa isang lalaki sa palengke. Isang medyo may edad na, pero mukhang may kaya. Baka naman, may backup plan na ang girlfriend mo. Ang mga salita ni Doña Alana ay sinadya upang magtanim ng duda sa isip ni Gab. Naramdaman ni Gab ang hapdi sa kanyang dibdib. May kasamang ibang lalaki si Ayana? Hindi. Hindi niya iyon magagawa.
Pero ang duda ay parang laso na unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, matapos ang piging, hindi makatulog si Gab. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isip. Naglakad siya papunta sa opisina ng kanyang ina, na may ilaw pa. Narinig niya ang boses nito na kausap ang isang tao sa telepono. Siguraduhin mong hindi na makikita ng Gabriel ang batang iyon. Dapat itong matapos ng tuluyan. Kailangan ng isang malinis na paraan para mawala siya sa buhay namin. Gawin mo ang lahat para sa kaso na yan, huwag kang mag-alala sa pera. Basta siguraduhin mong hindi na siya makakabalik dito. Nalaglag ang panga ni Gab. Kaso? Mawala. Ano ang sinasabi ng kanyang ina? Ang tinig niya ay puno ng pagdedesisyon at ang bawat salita ay parang suntok sa kanya. Hindi siya makahinga. Naramdaman niya ang matinding takot para kay Ayana. Ano ang gagawin ng kanyang ina? Ano ang ibig sabihin ng malinis na paraan? Bakit ba hindi ka nalang magbitiw? Hindi ka naman bagay dito. Ang boses ng supervisor ni Ayana sa flower shop ay puno ng pagkamuhi, sinabayan ng bulungan ng mga katrabaho. Lumabas na ang balita. Ang tungkol sa oportunistang kinilalang na umakyat sa mataas na lipunan. Ang tungkol sa kanyang inang Imang Huthot. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng paghatol at pagkasuklam. Hindi na kinaya ni Ayana ang bigat ng mga tingin at bulungan. Pakiramdam niya, sinasakal siya ng mga matatalim na salita. Okay lang po, sir. Magbibitiw na po ako, mahinahon niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Ang tanging bagay na naisip niya ay ang maputol ang tinig ng mga nanlalait. Lumabas siya ng flower shop nang nakayuko, ang mga balikat ay mabigat. Ang mga pangarap niya para sa simpleng buhay ay unti-unting nadudurog. Kung dati, ang flower shop ay kanlungan niya, ngayon, ito ay naging impyerno. Naglakad siya pabalik sa bahay, ang bawat hakbang ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nang makarating siya sa kanilang maliit na eskinita, narinig niya ang sigawan. Bayaran mo na ang utang mo, Rosa. Ilabas mo ang anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Ayana. Ang kanyang ina. Tumakbo siya, at nakita niya ang ilang kalalakihan na nakatayo sa harap ng kanilang bahay, ang mukha ay masama. Ang kanilang kapitbahay, si Aling Nena, ay pilit na ipinagtatanggol si Manang Rosa. Wala kaming utang sa inyo, sigaw ni Manang Rosa, habang hinahawakan ang pintuan. Narinig namin na biglang yumaman ang anak mo. Ibigay niyo na ang hinihingi namin, kung ayaw niyong masaktan, sigaw ng isa sa mga lalaki, habang pilit na binubuksan ang pintuan. Lumabas si Ayana, ang puso ay kumabog ng malakas. Tigilan niyo po ang nanay ko. Wala kaming pera. Nang makita nila si Ayana, nagtawanan ang mga lalaki. Oh, siya pala. Ang girlfriend ng mayaman. Kaya pala biglang ganyan ang buhay niyo. May ipinambayad ka na siguro, no? Naramdaman ni Ayana ang matinding galit. Ito na naman. Ang paghusga. Ang paninira. Ang pakiramdam na parang basura siya. Kinailangan niyang magpaliwanag sa mga lalaking ito na inupahan lang para manakot, na wala siyang pera, at na hindi niya ninakaw ang pag-ibig ni Gab. Pero sino ang maniniwala? Nang gabing iyon, matapos nilang paalisin ang mga lalaki sa tulong ng mga kapitbahay, naupo si Manang Rosa sa tabi ni Ayana. Anak, hindi na tayo ligtas dito. Hindi tayo titigilan ng Doña Alana na iyon. Ang boses ng kanyang ina ay pagod, puno ng lungkot. Kailangan nating lumayo. Bumalik muna tayo sa probinsya. Tumango si Ayana, kahit na masakit sa kalooban niya. Ang Manila ang lugar kung saan niya nakilala si Gab, kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, ito ay nagiging kulungan. Maaga pa kinabukasan, bitbit ang kaunting gamit at ang mga alaala na hindi kayang kunin ng sinuman, sumakay sina Ayana at Manang Rosa sa isang lumang bus. Ang bawat gulong na umiikot ay naglalayo sa kanila sa kanilang dating buhay. Sumandal si Ayana sa balikat ng kanyang ina at pinikit ang kanyang mga mata. Umaasa siya na sa probinsya, makakahanap sila ng kapayapaan. Samantala, sa kabila ng syudad, si Gabriel ay nagmamadali. Walang tigil siyang tumatawag kay Ayana, ngunit walang sumasagot. Ang huling pag-uusap nila ay puno ng pang-aalinlangan, at ngayon, ang tinig ng kanyang ina kagabi ay umalinggaw sa kanyang isip. Hindi niya dapat pinabayaan si Ayana.
Dali-dali siyang pumunta sa eskinita kung saan nakatira si Ayana. Ngunit nang makarating siya, isang tahimik at nakatungong kapitbahay lamang ang nakasalubong niya. Walang bakas ng buhay sa maliit na bahay. Ang pintuan ay nakasara at ang bintana ay may takip. Walang sinuman sa mga kapitbahay ang nagsalita, tanging mga matang puno ng awa at pagkaunawa lamang ang sumalubong sa kanya. Nasaan po si Ayana? Tanong ni Gab sa isang matandang babae na nagwawali sa harap ng kanyang bahay. Napailing lang si Aling Nena. Umalis na sila, Hijo. Sa probinsya. Hindi na raw kaya ang gulo dito. Naramdaman ni Gab ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Nawala si Ayana. Dahil sa kanya. Dahil sa ina niya. Naramdaman niya ang pagkakasala, ang pagkabigo. Tumayo siya doon, sa gitna ng eskinita, parang isang estatwa, habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng lumang tahanan. Isang bahay na ngayon ay wala nang nagmamay-ari, isang bahay na sumasalamin sa kanyang nawawalang pag-ibig. Nanginginig ang mga kamay ni Ayana habang hawak ang lumang cellphone. Ang text message ay malinaw, parang latigo na humahampas sa kanyang balikat. Manang Rosa ang bihibiyadiden. Sea of Tinisi. Sa probinsya, sa gitna ng katahimikan at simpleng pamumuhay, ang balitang iyon ay parang kulog sa gitna ng maliwanag na araw. Ang kanyang ina, ang taong kanyang sandalan, ang ilaw ng kanyang buhay, ay may sakit. Biglaan. At kailangan niya ng pera, isang bagay na sa panahong ito ay higit pa sa ginto. Ma, ano po bang nangyari sa'yo? Nag-text sila na may sakit ka raw, nag-aalalang tanong ni Ayana habang pilit na kinakausap ang kanyang ina sa telepono na may putol-putol na signal. Anak, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Huwag kang babalik dito, halos pabulong na sagot ni Manang Rosa, ang boses ay mahina at maihalong sakit. Ngunit sa bawat pagtanggi ng kanyang ina, lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ni Ayana. Alam niyang may tinatago ang kanyang ina. Hindi lang ito simpleng sakit. Hindi na nagdalawang isip si Ayana. Kahit na sinabi ng kanyang ina na huwag nang bumalik, alam niyang kailangan niya ang kanyang ina. Ang pera ang problema. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makabalik sa Maynila at maipasok ang kanyang ina sa maayos na ospital. Nagsimula siyang magbenta ng kahit anong maihalaga sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Ang lumang radyo, ang mga gamit sa kusina na bihira namang gamitin, ang mga lumang kasangkapan, lahat ay isinangla niya, basta magkaroon lang ng pamasahe at kaunting pambayad sa ospital. Nang makarating si Ayana sa Maynila, agad siyang nagtungo sa isang pampublikong ospital, kung saan niya nalaman na dinala doon si Manang Rosa. Ang tanawin sa emergency room ay nakapanlulumo. Maraming tao, maingay at puno ng pag-aalala. Nakita niya ang kanyang ina, nakahiga sa isang pasilyo, payat at nanghihina. Kumirot ang puso ni Ayana. Habang naghihintay siya, walang alam kung saan kukuha ng pera para sa mga gamot at bayarin, naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Walang Gab na susundo sa kanya. Walang pamilya Alcantara na mag-aalok ng tulong. Siya lang at ang kanyang sakit na ina. Biglang may lumapit sa kanya, isang lalaking nakasuot ng scrub suit. Matangkad, may maamo ngunit seryosong mukha, at may mga matang nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Miss, ikaw ba ang kasama ni Ginang Rosa? Tanong ng lalaki. Tumango si Ayana, halos wala sa sarili. Opo, Doc. Paano po si Mama? Ako si Itzy Marcos Illustre. Stabilized na ang kondisyon niya, pero kailangan niya ng masusing obserbasyon at mga gamot. Nakita ko kayong kanina pa rito. Mukhang nag-iisa ka. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit. Ang boses ni AC Marcos ay malumanay, puno ng tunay na pagmamalasakit, hindi tulad ng sinumang mayaman na nakilala niya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na pagtulong na walang kapalit. Naisip ni Ayana na baka ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Ngunit sa gabi, habang nagbabantay siya sa kanyang ina, ang isip niya ay hindi mapakali. Si Manang Rosa, sa gitna ng lagnat at panginginig, ay biglang nagbulong. Lorenzo ang bata, huwag mong sabihin sa kanya. Nagulantang si Ayana. Lorenzo. Sino si Lorenzo? Bakit biglang lumabas ang pangalan na iyon? Nagtago ba ang kanyang ina ng sikreto? Pilit siyang lumapit sa kanyang ina, Ma, sino po si Lorenzo? Ngunit ang kanyang ina ay muling nilamon ng lagnat at pagod.
Napabuntong hininga si Ayana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang ina ay may sakit at may isang malaking lihim na tila nakatago sa ilalim ng kanilang payak na pamumuhay. Sa ilalim ng unan ni Manang Rosa, may nakita si Ayana na isang lumang kahon ng lata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may bumulong sa kanya na tingnan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang isang luma at dilaw na liham, at sa ilalim nito, isang kupas na litrato. Nanginginig ang mga kamay ni Ayana nang kinuha niya ang litrato. Ito ay isang larawan ng kanyang ina, mas bata at nakangiti, sa tabi ng isang matangkad, gwapong lalaki na nakasuot ng mamahaling barong. Ang lalaki ay nakayakap sa kanyang ina, at ang mga ngiti nila ay tila nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahalan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mukha ng lalaki. Ang mukha na iyon kilalang-kilala niya. Nakita na niya ito sa telebisyon, sa mga pahayagan, sa mga balita. Ito ay ang mukha ni Senator Lorenzo Velasco, ang isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa. Ang gabi ay tila walang katapusan para kay Gab. Bawat tawag niya kay Ayana ay pumupunta sa voicemail at ang kanyang mensahe ay nananatiling walang tugon. Ang huling narinig niyang pag-uusap ng kanyang ina sa telepono ay umalinggaw sa kanyang isip. Kailangan ng isang malinis na paraan para mawala siya sa buhay namin. Ang mga salitang iyon ay nagpapakulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi niya hahayaang saktan ng kanyang ina si Ayana. Maaga pa, pagdating ng umaga, agad na pinuntahan ni Gab ang opisina ng kanyang ina. Ang pintuan ay nakabukas, at nakita niya si Doña Alana na nakaupo sa kanyang malaking mesa, abala sa mga papeles. Ang pagiging kalmado ng kanyang ina ay mas lalong nagpatindi sa galit ni Gab. Ma! Ano ba ang ginawa niyo kay Ayana at sa Tita Rosa? Sigaw ni Gab, hindi na mapigilan ang kanyang emosyon. Bakit bigla silang nawala? At anong malinis na paraan ang sinasabi niyo? Napakunot ang noo ni Doña Alana. Ibinaba niya ang kanyang reading glasses at tiningnan si Gab na parang isang bata. Gabriel, ganoon na lang ba ang tiwala mo sa isang hamak na babae kaysa sa sarili mong ina? Hindi ko sila hinahabol. Sila ang umalis. Marahil ay napagtanto nila na hindi sila nababagay sa ating mundo. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. Huwag niyo akong lokohin, ma. Narinig ko kayo. Sinabi niyo na kailangan siyang mawala. Pilit na pinipigilan ni Gab ang luha. Bakit? Bakit niyo siya sinisira? Hindi niyo ba nakikita kung gaano siya kahirap na babae? Umiling si Doña Alana. Hindi mo naiintindihan, Gab. Ang babaeng iyan ay delikado. Mas delikado kaysa sa iniisip mo. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitigan ang malawak na hardin. Matagal na tayong may hindi pagkakasundo sa mga Velasco. Alam mo ba ang pamilya ng Pidens de Lorenzo Velasco? Napatingin si Gab sa kanyang ina, nagtataka. Ano ang kinalaman ng mga Velasco kay Ayana? Lumingon si Doña Alana, ang mukha ay seryoso at maihalong puot. Ang pamilya Velasco ang sumira sa negosyo ng aking lolo. Ang kanilang ambisyon ay walang hanggan at handa silang tapakan ang sinuman para lang umakyat. At ang batang babaeng iyan. May naririnig akong usap-usapan na may koneksyon siya sa pamilya Velasco. Baka siya ay isang paon lamang, isang kasangkapan upang sirain tayo. Gusto niyang maghiganti sa atin, Gab. Biglang lumakas ang tunog ng telepono ni Gab. Nagulat siya. Ito ay mula sa isang private number. Sa pag-aakalang si Ayana ito, agad niyang sinagot. Ayana? Ikaw ba yan? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Ayana. Ito ay isang lalaki, ang boses ay seryoso at malalim. Andy Alcantara, may impormasyon po kami tungkol sa inyong girlfriend, si Ayana Marasigan. Mayroon po siyang itinagong financial transactions na may kaugnayan sa isang politiko. Mukhang ginagamit lamang niya kayo para sa kapakinabangan. Nabitawan ni Gab ang telepono. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga sinabi ng kanyang ina. Ang pagkakarinig niya sa kasod at mawawala. Ang text message mula sa private number. Lahat ay nagkonekta. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang ina at ng lalaking iyon. Kung si Ayana ay isang paon lamang. Ang pag-ibig niya ay biglang naging galit. Ang pagkabigo ay nag-ugat sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang pagdudahan ang lahat.
Ang bawat halik, ang bawat pangako, ang bawat ngiti. Pagsisinungaling ba ang lahat ng iyon? O, Gab, ngayon, naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Malungkot na sabi ni Doña Alana, habang dahan-dahang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mundo natin ay hindi simple. Kailangan mong maging matalino, Gab. Hindi lahat na nakikita mo ay totoo. Ang pag-ibig ay isang kahinaan kung hindi ito nabibilang sa iyo. Hindi sumagot si Gab. Ang kanyang isip ay magulo, puno ng sakit at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang babaeng minahal niya ng lubos, siya ba ay isang manloloko? O biktima lang din? Pero ang lahat ng ebidensya ay tila nagtuturo sa huli. Nang gabing iyon, nagpunta si Gab sa bar, nag-iisa. Inom siya ng inom, pilit na inilulunod ang kanyang kalungkutan at pagkalito sa alak. Ang bawat baso ay isang pagtatangka na kalimutan ang mukha ni Ayana, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangako. Ngunit sa bawat paghigop, lalo lang bumabalik ang mga alaala. Ayana, bakit? Bakit mo to ginawa sa akin? Bulong niya, habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nabiyak. Nag-iisa siya, nawawala sa gitna ng kanyang sariling pagkalito. Nang tumunog ang kanyang cellphone, isang pangalan ang lumabas sa screen, Celine de la Vega. May ngiti sa kanyang mga labi. Hello, Gab. Kumusta? Nag-aalala ako sa'yo. Sa pagkalito at sakit, walang pag-aalinlangan, sinagot ni Gab ang tawag. Hindi niya alam, ngunit ang desisyong ito ay lalong magpapadilim sa kanyang kinabukasan. Si Senator Lorenzo Velasco. Ang pangalan na iyon ay umalingaw-ngao sa isip ni Ayana, parang isang malakas na kampana na biglang tumunog sa katahimikan. Ang litrato sa kanyang kamay ay parang ebidensya ng isang buhay na hindi niya alam na umiral. Ang lalaking kilala sa kanyang kapangyarihan at impluwensya, ang tao sa mga pahayagan at balita, ay ang kapareho ng lalaki sa lumang litrato ng kanyang ina. Naguguluhan si Ayana. Sino siya? Bakit siya konektado sa kanyang ina? At bakit itinago ang lahat ng ito? Kinabukasan, habang tahimik na nakabantay sa tabi ng kanyang inang natutulog, nagpa siya si Ayana na alamin ang totoo. Kailangan niyang malaman kung sino si Lorenzo Velasco at kung ano ang koneksyon nito sa kanyang pamilya. Gamit ang lumang computer sa ospital, hinanap niya ang pangalan ng senador. Ang bawat news article, bawat talumpati, ay kanyang binasa. Nalaman niya ang tungkol sa malalim na ugat ng pamilya Velasco sa politika, ang kanilang yaman at ang kanilang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang balita tungkol sa press conference ni Senator Velasco na gaganapin kinabukasan sa isang hotel sa Makati. Kailangan niyang naroon. Kailangan niyang makita ang taong iyon ng personal. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakasimple ngunit pinakamalinis na damit, nagpunta si Ayana sa hotel. Naghalo siya sa mga mamamahayag, mga taga-suporta at mga staff ng senador. Ang bulwagan ay puno ng ingay at kislap ng mga kamera. Nang lumabas si Senator Velasco, naramdaman ni Ayana ang biglang pagtibok ng kanyang puso. Ito siya. Ang lalaki sa litrato. Ang kanyang mukha ay mas matanda na, may mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang tindig at ang kapangyarihan ay hindi nagbago. Tinignan siya ni Ayana ng matagal, pilit na hinahanap ang anumang pagkakahawig. Ang parehong ilong. Ang parehong hugis ng mata. Biglang may kumirot sa kanyang dibdib. Posible kaya? Posible kaya na ang taong ito, ang isang napaka-powerful na senador, ay ang kanyang ama? Habang abala ang lahat sa press conference, nakita niya ang kanyang ina, si Manang Rosa, nagising na. Gusto niyang tawagan ang ina, ngunit naaalala niya ang mga salita nito sa kanyang pagtulog. Huwag mong sabihin sa kanya. Ano ang lihim na iyon? Bakit ayaw ng kanyang ina na malaman niya? Nang bumalik si Ayana sa ospital, nakita niya si Manang Rosa na nakaupo sa kama, mas malakas na, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata. Ayana, bakit ka umalis? Alam kong may hinahanap ka, mahinang sabi ni Manang Rosa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Anak, huwag mong hukayin ang nakaraan. Mas mabuti nang hindi mo malaman. Ma, nakita ko po ang litrato. Si Senator Velasco po, yung nasa litrato kasama niyo. Sino po siya? Tanong ni Ayana, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Biglang umiling si Manang Rosa at napahawak sa kanyang ulo.
Anak, kalimutan mo na iyon. Hindi importante. Ang importante ay ligtas tayo. Ngunit sa mga mata ni Ayana, ang mga salita ng kanyang ina ay hindi nagbigay kapanatagan. Mas lalong tumindi ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Samantala, sa labas ng silid ng ospital, isang figura ang nakatayo, nakatanaw sa pintuan. Si Gab. Narinig niya ang balita mula sa kanyang bodyguard na naroon si Ayana sa ospital. Dali-dali siyang pumunta, umaasa na makikita niya si Ayana at maipapaliwanag ang lahat. Ngunit nang makarating siya, nakita niya ang eksena na nagwasak sa kanyang puso. Si Ayana ay nakaupo sa tabi ni si Marcos Ilustre. Hawak ni Marcos ang kamay ni Ayana at ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nagsasalita si Marcos sa isang malumanay na tono habang si Ayana ay nakikinig ng mabuti at pagkatapos ay tumango. Para silang isang mag-asawa. Para silang mas malapit kaysa sa kanya at kay Ayana. Napahinto si Gab. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang text message mula sa private number na nagsasabing si Ayana ay may koneksyon sa politiko at gumagamit ng tao. Biglang nag-ugnay ang lahat. Nakita niya ang pagpapatunay sa kanyang mga mata. Hindi siya ginagamit ni Ayana, kundi iniwan na niya siya para sa ibang lalaki na may kakayahan. Ang ganda ng panloloko. Isang mainit na luha ang dumaloy sa pisngi ni Gab. Hindi niya kayang makita ang eksenang iyon. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan na ang babaeng mahal niya ay niloko siya. Ang galit at sakit ay bumalot sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip. Tumalikod siya, iniwan ang ospital, ang sakit ay higit pa sa anumang pisikal na hapdi na naramdaman niya. Iniwan niya si Ayana at ang pag-asa sa pag-ibig nila sa likod ng mga pader ng ospital. Hindi niya alam na sa loob ng silid na iyon, si Ayana ay hindi lang nag-iisa. Siya ay naghahanap ng kanyang sariling katotohanan, isang katotohanan na magpapalit sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili. Ang text message ay nanginginig sa kamay ni Ayana. Ang taong sinasabi mong ama ay hindi ganoon kabuti tulad ng iniisip mo. Pumunta ka sa address na ito mamayang gabi para malaman ang totoo. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, may halong takot at matinding kuryosidad. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nagtatangkang sirain ang reputasyon ni Senator Velasco? O kung totoo nga, bakit? Nang gabing iyon, matapos niyang masiguro na natutulog na si Manang Rosa at ligtas ito sa pangangalaga ni si Marcos, na pinilit niyang bayaran kahit paano, dahan-dahan siyang lumabas ng ospital. Ang address ay nasa isang lumang bahay sa isang tahimik na sulok ng Quezon City. Ang dilim ng gabi ay nagpadagdag sa kaba niya. Nang makarating siya sa address, isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at ang mukha ay may maraming kulubot, tila dala ang bigat ng nakaraan. Ikaw ba si Ayana Marasigan? Tanong ng babae, ang boses ay mahina. Tumango si Ayana, ang kanyang lalamunan ay tila babarado. Ako si Aling Isay. Dating personal assistant ni Senator Lorenzo Velasco at kaibigan din ni Rosa, sabi ng babae, at inanyayahan si Ayana na pumasok. Ang loob ng bahay ay simple, ngunit may mga larawan ng isang pamilya na nagpapakita ng isang masayang nakaraan. Umupo si Ayana, ang bawat sandali ay puno ng pag-aalala. Ano po ang gustong sabihin ng text message na iyon? Bakit po kailangan kong malaman ang totoo? Napabuntong hininga si Aling Isay. Matagal ko nang itinago ang lihim na ito, Ayana. Pero nakita ko ang pagdurusa mo. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Si Rosa at Lorenzo sila ang unang nag-ibigan. Noong kabataan nila, sila ang ideal couple. Nagsimula si Aling Isay, ang kanyang boses ay puno ng nostalgia. Pero mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Lorenzo. Kailangan niyang pakasalan ang anak ng isang malakas na politiko para mapanatili ang posisyon ng kanilang pamilya sa politika. Pinilit siyang iwanan si Rosa. Ang pamilya niya ang nagplanong paalisin si Rosa sa buhay niya. Hindi niya alam na buntis si Rosa noon. Nang malaman niya na buntis si Rosa, huli na. Ayaw na ni Rosa na balikan siya dahil sa sakit na naidulot sa kanya, at sa tingin niya, mas mapapanatag ka kung malayo ka sa mundo ng politika at yaman. Nanlaki ang mga mata ni Ayana. Ang kanyang ina. Buntis noon. At si Lorenzo Velasco, ang kanyang ama, ay pinilit na iwanan ang kanyang ina.
Ang lahat ng sakit na naramdaman ng kanyang ina, ang lahat ng sakripisyo, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. At si Doña Alana Alcantara? Ano ang kinalaman niya rito? Tanong ni Ayana, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Doña Alana may malaking kinalaman siya, sagot ni Aling Isay, ang boses ay bumaba. Ang pamilya Alcantara at Velasco ay matagal nang magkaribal sa politika at negosyo. Alam ni Doña Alana ang tungkol sa relasyon ni Lorenzo at Rosa. Alam niya ang lahat ng sikreto. Ginamit niya ito laban sa pamilya Velasco noon at ngayon ginagamit niya ito laban sa iyo. Siya ang nagpapakalat ng mga balita, nagpaplano ng mga paninira, para lang masiguro na hindi ka magiging banta sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Ayana ang bigat ng mga impormasyon. Ang kanyang buhay ay hindi lang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay konektado sa isang malaking, komplikadong laro ng politika at kapangyarihan. Si Doña Alana ay hindi lang isang hadlang sa kanyang pag-ibig, kundi isang taong may mas malalim na motibo. Nagsimulang umagos ang luha sa pisngi ni Ayana. Ang sakit ay hindi dahil sa pag-ibig na nawala, kundi sa lahat ng pait at pagdurusa na dinanas ng kanyang ina. Ang pagkabigla ay pinalitan ng matinding galit. Ang mga taong ito, ang mga mayayaman at makapangyarihan, ay ginawang kasangkapan ang buhay ng kanyang ina at ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, bulong ni Ayana, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ngayon, alam mo na ang totoo. Nasa iyo na kung paano mo ito gagamitin, sabi ni Aling Isay, at hinawakan ang kamay ni Ayana. Habang naglalakad pabalik si Ayana sa ospital, ang kanyang isip ay magulo. Ang mga salita ni Aling Isay ay umalinggaw sa kanyang utak. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya palapit sa isang laban na hindi niya inasahan. Nang makarating siya sa labas ng ospital, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown number. Kabadong-kabado niyang sinagot. Ito ay si Gab. Ngunit ang boses niya ay hindi ang boses ng lalaking minahal niya. Ito ay puno ng galit, sakit at pagdududa. Ayana. Bakit? Bakit mo to ginawa sa akin? Narinig ko ang lahat. Sinungaling ka. Nagulat si Ayana. Anong narinig ni Gab? Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang malamig na pakiramdam ng pagkabigo. Ito na naman. Ang paghuhusga. Ang kawalan ng tiwala. At ang kanyang kaibuturan ay nagsabi sa kanya na hindi na niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa isang taong hindi man lang nagbigay ng pagkakataon na makinig. Hindi niya alam na nakita ni Gab si Marcos at siya sa ospital, at ang kanyang ina ang naglagay ng mga lason sa isip ni Gab. Ayana! Bakit? Bakit mo to ginawa sa akin? Sinungaling ka. Ang tinig ni Gab ay puno ng galit at sakit, umalinggaw sa kawalan ng tawag na iyon. Ang kanyang puso ay nabiyak, parang isang salamin na binasag. Ang mga imahe ni Ayana at si Marcos sa ospital ay sumasayaw sa kanyang isip, kasama ang mga salita ng kanyang ina at ang text message na nagpaparatang sa kanya. Naniwala siya sa nakita niya at sa mga binulong sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan ang ospital. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Kailangan niyang harapin si Ayana. Kailangan niyang malaman kung bakit. Nakita niya si Ayana sa pasilyo, alalabas lang mula sa silid ng kanyang ina. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata, tila may natuklasan. Hindi na mahalaga iyon kay Gab. Ang tanging nakita niya ay ang image ng pagtataksil. Ayana, sigaw ni Gab, ang kanyang tinig ay malamig. Napalingon si Ayana at nang makita siya, nagulat ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginginig. Ano yan? Ang dami kong narinig, Ayana. Ang dami kong nakita, sabi ni Gab, ang bawat salita ay may bahid ng hinanakit. Nakita kita kasama ang doktor na iyon. Hindi ka pa nga nawawala sa buhay ko, may bago ka na agad. At ngayon, narito ka pa raw sa ospital, pero iba ang kasama mo. Lahat ba ng sinabi mo, Ayana, puro kasinungalingan? Gab, hindi ganoon yan, nagsimulang magpaliwanag si Ayana, ang kanyang boses ay pabulong, puno ng sakit. Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Gab, ngunit agad itong inilayo ni Gab. Hindi. Huwag mo akong lokohin, Ayana. Ang mama ko, tama siya. Oportunista ka.
Ginagamit mo lang ako para sa pera, para umakyat sa posisyon. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Gab, puno ng galit na hindi niya kayang pigilan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya na magsalita ng mga bagay na sa huli ay pagsisisihan niya. Ginagamit? Gab, kailanman, hindi ko ginamit ang pagmamahal ko sa'yo, sabi ni Ayana, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Bakit hindi ka man lang magtanong? Bakit hindi ka man lang makinig sa paliwanag ko? Ano pa ang ipapaliwanag mo? Nakita ko ang lahat. Ang lahat ng sinabi ng mama ko, totoo pala. Ang mga salita ng mga tao, totoo pala. Hindi ako bulag, Ayana, sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay umaalingaw sa pasilyo. At bakit ka pa nagtatago ng sikreto tungkol sa ama mo? Bakit hindi mo sinabi na anak ka ng isang senador? Lahat ay may koneksyon sa politika, hindi ba? Ginagamit mo lang ako. Napakagatlabi si Ayana. Ang sakit sa mga salita ni Gab ay bumabaon sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, sa lahat ng paghahanap niya ng katotohanan, ang taong minahal niya ng lubos ay hindi man lang nagtiwala sa kanya. Ang mga lihim na kanyang natuklasan, ang sakit na dinanas ng kanyang ina, lahat ay naging paratang laban sa kanya. Hindi na nagsalita si Ayana. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata niya ay nagpakita ng matinding pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Wala nang saysay ang pagpapaliwanag. Hindi siya pinaniwalaan ni Gab. Hindi siya kailanman pinagkatiwalaan. Ang mga pader sa pagitan nila ay hindi lang ang yaman at kahirapan, kundi ang kawalan ng tiwala. Mula ngayon, kalimutan mo nang nagkakilala tayo, Ayana, malamig na sabi ni Gab, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Umalis ka na sa buhay ko. Hindi ka nababagay sa akin. Hindi ka nababagay sa ating mundo. Magpakasal ka sa doktor na iyan, o kung sino man ang may pera na maging backup mo. Tumalikod si Gab, ang kanyang puso ay basag. Sa sandaling iyon, pinili niya ang pagdududa, ang galit, at ang pagmamay-ari ng kanyang ina kaysa sa pag-ibig. Naiwan si Ayana sa gitna ng pasilyo, tulala. Ang mga luha ay umaagos ng walang humpay sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya, bumagsak ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Nawala si Gab. Nawala ang kanilang pag-ibig. Nawala ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang key all is lost na sandali. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap, isang email notification ang dumating sa kanyang lumang cellphone na nakalimutan niyang tignan. Isang legal document. Mula sa isang kilalang law firm. Kagalang-galang na ginang Ayana Marasigan. Sa kahilingan po ni Honorable Senator Lorenzo Velasco, aming nakumpleto ang proseso ng pagpapatunay ng inyong ugnayan sa dugo. Kayo po ang lehitimong anak ng senador. Ngayon, alam na ni Ayana ang buong katotohanan. Ngayon, may kapangyarihan na siya. Pero sa sandaling ito, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit ng isang pusong nasira. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa pisngi ni Ayana, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay higit pa roon. Walang Gab. Walang pag-ibig. Tanging ang katotohanan na bumulaga sa kanya. Ang lehitimong anak siya ng isang senador. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan, at ang kanyang ina ay nagtago ng isang sikreto na nagpabago sa lahat. Ang sakit ng pagkabigo kay Gab ay unti-unting napalitan ng isang bagong lakas, ang lakas ng paghahanap ng katarungan para sa kanyang ina at para sa kanyang sarili. Nang umaga, pagkatapos niyang mag-isip ng matagal, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Manang Rosa na nakaupo, mas malakas na, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ma, mahinang tawag ni Ayana. Napalingon si Manang Rosa, at nang makita ang sobreng hawak ni Ayana, ang sobre na may selyo ng law firm, agad niyang naintindihan. Ang lahat ng takot niya ay biglang bumalik sa kanyang mga mata. Anak, alam mo na ba, halos pabulong na tanong ni Manang Rosa, ang kanyang tinig ay nanginginig. Tumango si Ayana at umupo sa tabi ng kanyang ina. Opo, maalam ko na po ang lahat. Kung sino po kayo at kung sino po ang tatay ko. Ang mga salitang iyon ay mahirap bigkasin. Bakit po niya itinago, ma? Bakit po? Nagsimulang umiyak si Manang Rosa. Anak, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yan para sa'yo. Ayaw kong maranasan mo ang hirap na dinanas ko. Ang mundo nila hindi iyon para sa atin.
Ikinuwento niya ang buong sakit ng nakaraan, ang pagmamahalan nila ni Lorenzo, ang pagtataksil na dinanas niya, at ang kanyang desisyon na itago si Ayana para maprotektahan ito mula sa mapanghusgang lipunan. Pero ma, dahil po sa pagtatago niyo, mas lalo po akong nasaktan. Nasaktan po tayo. Hindi po ba tama na ilantad na ang katotohanan? Mariing tanong ni Ayana. Niyakap ni Ayana ang kanyang ina at naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang sakit at galit ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-unawa. Ngayon, kailangan nilang bumangon. Kinabukasan, isang balita ang kumalat na parang apoy sa syudad, isang ianak ng pulubi, na inabandona ng kanyang kasintahan ang biglang lumantad na anak pala ng isang makapangyarihang senador. Ang headline ay nagliyab sa lahat ng pahayagan at news channel. Nagpasya si Ayana na hindi na magtago. Sa tulong ni E.C. Marcos, na naging malaking suporta at sandalan niya, nag-organisa siya ng isang press conference. Sa harap ng maraming kamera at mamamahayag, suot ang isang simpleng puting damit, matapang na humarap si Ayana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pag-ibig na sinira ng mga paninira, at ang pagtuklas niya sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko po gustong kondenahin ang sinuman. Gusto ko lang po ng katarungan. Ang aking ina ay nagdusa ng matagal dahil sa isang sikreto na hindi niya pinili. At ako, bilang kanyang anak, ay lumaki sa paniniwalang wala akong karapatan sa isang simpleng pagmamahal. Ngayon, ipinaglalaban ko ang karapatan ng bawat isa na magmahal at mabuhay ng may dignidad, anuman ang estado sa buhay, mariin niyang sabi. Lumabas din si Senator Lorenzo Velasco, at sa harap ng lahat, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Niyakap niya si Ayana, at humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya. Samantala, sa isang marangyang mansyon, si Doña Alana ay nakaupo sa harap ng telebisyon. Ang kanyang mukha ay namutla, mas puti pa sa kanyang mamahaling seda. Nakita niya si Ayana. Ang babaeng itinuturing niyang dumi ay nakatayo ngayon sa harap ng mundo, nagdedeklara ng kanyang katotohanan. Ang kanyang planong sirain si Ayana ay biglang bumalik sa kanya, doble ang pinsala. Hindi ito totoo. Bulong ni Doña Alana, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang pagkontrol, ay unti-unting naglalaho. Ang reputasyon ng mga Alcantara ay nasisira. Agad siyang tumawag sa kanyang lawyer. Gawin mo ang lahat. Pigilan mo iyan, sigaw niya. Ngunit ang sagot ng lawyer ay malamig. Doña Alana, huli na po ang lahat. Ang mga ebidensya ay sapat na. Masisira po ang reputasyon ng pamilya Alcantara. Tiningnan ni Doña Alana ang kanyang anak, si Gab, na nakaupo sa tabi niya, tulala at walang buhay. Ang mukha nito ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Ang kanyang pinakamamahal na anak, ang taong pilit niyang pinoprotektahan, ay ngayon ay nasa gitna ng iskandalo. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawawala at ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang ingay ng mundo ay tila unti-unting lumalayo kay Ayana. Pagkatapos ng press conference at ang paglantad ng kanyang totoong pagkatao, naramdaman ni Ayana ang bigat na nabuhat mula sa kanyang balikat, ngunit kasabay din nito ang matinding pagod. Ang mga headline ay puno ng kanyang pangalan at ng mga Alcantara, ang mga tao ay nagbubulungan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may kontrol sa kanyang sariling kwento. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Manang Rosa, habang magkatabi silang nakaupo sa isang tahimik na bahagi ng ospital. Ang kanyang ina ay unti-unti nang bumubuti at ang kanilang ugnayan ay mas matibay ngayon kaysa dati. Ngumiti si Ayana. Opo, magusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Hindi ko po gagamitin ang pangalan ko para sa yaman o kapangyarihan. Gusto ko pong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, tulad ng itinuro niyo sa akin. Tumango si Manang Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Tama ka, anak. Hindi man tayo mayaman sa pera, mayaman tayo sa puso at dignidad. At iyon ang pinakamahalaga. Sa mga araw na sumunod, nagkwentuhan sila ni Manang Rosa tungkol sa kanilang nakaraan, ang mga lihim, ang mga sakit, at sa huli, ang pagtanggap sa isa't isa. Ang bawat pag-uusap ay parang sugat na naghihilom. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si E.C. Marcos Ilustre ay laging naroon.
Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa mga balita o sa kanyang pagiging anak ng senador. Ang tanging nakikita ni Marcus ay si Ayana, ang babaeng may puso, ang babaeng matapang at totoo. Palagi siyang nag-aalok ng tulong, ng suporta, at ng simpleng presensya na nagbibigay kapanatagan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hospital garden, may hinawakan si Marcus na kamay ni Ayana. Ayana, huwag kang mag-alala. Kung ano man ang piliin mong landas, nandito ako para suportahan ka. Naramdaman ni Ayana ang init ng kanyang kamay. Ang mga salita ni Marcus ay simple, ngunit puno ng sinseridad. Hindi ito ang nagmamadaling pag-ibig ni Gab, kundi isang tahimik at matibay na pag-unawa. Sa tabi ni Marcus, naramdaman ni Ayana ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang kilig na naramdaman niya noon, kundi isang mas malalim at mas totoo na pakiramdam ng pagmamahal. Nagpatuloy si Ayana sa pag-aaral. Pinili niya ang kursong may kinalaman sa social work, nais niyang gamitin ang kanyang bagong impluwensya para makatulong sa iba. Sa kanyang mga klase, palagi siyang nakikipagpalitan ng ideya kay Marcus na madalas bisitahin siya sa campus o yayain siyang magkape sa mga tahimik na lugar. Ang kanilang pag-uusap ay laging puno ng lalim at pag-unawa, malayo sa mababaw na usapan na nakasanayan ni Ayana sa mundo ni Gab. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Gabriel ay nakulong sa isang buhay na hindi niya pinili. Siya at si Celine ay kasal na, isang arranged marriage na ipinilit ng kanilang mga magulang upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at yaman sa gitna ng eskandalo ng mga Alcantara. Ang kanilang kasal ay marangya, ngunit walang kaluluwa. Isang gabi, habang nasa isang social gathering sila ni Celine, nakita ni Gab ang sarili niya sa isang malaking salamin. Ang kanyang mata ay walang buhay. Ang kanyang ngiti ay pilit. Hawak niya ang kanyang singsing sa kasal, isang simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Tinitigan niya ang mukha ni Celine, na abala sa pakikipag-usap sa ibang bisita, ang kanyang tawa ay artipisyal. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Ang bawat paghinga ay puno ng pagsisisi. Naalala niya si Ayana, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang tapang, ang kanyang pag-ibig na itinapon niya. Nakita niya ang balita tungkol sa paglantad ni Ayana, ang kanyang katatagan sa harap ng mga kamera. Kung dati, pinagdudahan niya si Ayana, ngayon, kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at mahina. Sa isang sulok ng silid, nakita niya ang isang magazine na may larawan ni Ayana sa cover, kasama ang isang artikulo tungkol sa kanyang pag-aaral at advocacy para sa mahihirap. Walang Gab sa larawan. Tanging si Ayana, malakas at masaya. Naramdaman ni Gab ang hapdi sa kanyang puso. Ito ang bunga ng kanyang kahinaan. Isang buhay na walang pag-ibig, walang kalayaan, walang kabuluhan. Ang araw ay sumisikat sa malawak na bintana, nagpapahiwatig ng isang bagong umaga at isang bagong simula para kay Ayana. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay mas maningning pa sa pinakamamahaling hiyas. Sa harap ng altar, naroon si Marcus Ilustre, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Hindi ito ang kasalang puno ng pomp at seremonya na pinangarap ni Doña Alana para sa kanyang anak, ngunit ito ay puno ng sinseridad at tunay na pagmamahalan. Tinatanong kita, si Marcus Ilustre, tinatanggap mo ba si Ayana Marasigan bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Tanong ng pari. Opo, Padre. Buong puso ko po siyang tinatanggap, sagot ni Marcus, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Ayana ang init sa kanyang puso. Ito ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap, hindi ang pag-ibig na nagdududa, kundi ang pag-ibig na nagtitiwala at nagmamahal ng buong buo. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagiging totoo sa isa't isa. Nang araw na iyon, ikinasal sina Ayana at Marcos sa isang pribado at simpleng seremonya na dinaluhan lamang ng kanilang mga mahal sa buhay, kabilang si Manang Rosa, na malakas na at puno ng saya. Si Senator Velasco ay naroon din, malayo sa mga formalidad ng politika, bilang isang ama na natagpuan ang kanyang anak. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsilbing patunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o estado sa buhay, kundi sa kanyang puso at sa kanyang pagkatao. Ilang taon ang lumipas. Si Ayana, na ngayon ay isa ng matagumpay na social worker, ay ginagamit ang kanyang impluwensya,
at ang kanyang koneksyon kay Senator Velasco para makatulong sa mga komunidad na tulad ng pinagmulan niya. Nagtatag siya ng mga programa para sa edukasyon at kalusugan, at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga mahihirap. Si E.T. Marcos ay laging nasa tabi niya, nagbibigay suporta sa bawat hakbang. Ang kanilang bahay ay hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahalan at tawanan. Samantala, sa isang lumang mansyon sa Forbes Park, si Gabriel ay nakaupo sa kanyang opisina, tulala. Ang marriage certificate niya kay Celine ay nakapatong sa mesa, isang paalala ng kanyang buhay na puno ng pagkabigo. Ang kanyang kasal ay isang business arrangement, at ang kanilang relasyon ay malayo sa pagmamahalan. Si Celine ay abala sa kanyang sariling buhay, at si Gab ay nakulong sa isang gintong hawla. Nakatutok siya sa television screen. Si Ayana. Nakangiti ito, nagbibigay ng talumpati sa isang pagtitipon para sa mga kabataan. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng inspirasyon. Sa tabi niya, si E.C. Marcos Ilustre, nakangiti, na para bang ipinagmamalaki ang bawat salita ni Ayana. Ang pagmamahalan nila ay malinaw na nakikita, kahit sa kamera. Naramdaman ni Gab ang matinding kurot sa kanyang puso. Ito ang kanyang Ayana. Ang babaeng itinaboy niya. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ang babaeng hindi niya ipinaglaban. Ang lahat ng kapangyarihan at yaman na pinili niya ay walang silbi ngayon. Wala siyang tunay na pagmamahal. Wala siyang kaligayahan. Sa kabilang banda, si Doña Alana Alcantara ay matanda na. Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mga mata ay walang kinang. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo at ang kanyang mga negosyo ay humina dahil sa eskandalo. Nakita niya ang kanyang anak, si Gab, na nakakulong sa isang kasal na siya mismo ang nagplano. Niyakap niya ang kanyang sarili, nag-iisa sa malawak at malamig na mansyon. Narinig niya ang boses ni Ayana mula sa telebisyon. Ang boses na iyon ay may lakas, may pag-asa, at may katotohanan. Ang lahat ng sinubukan niyang pigilan ay nagtagumpay. Sa huling sandali, si Ayana ay nakatayo sa tabi ng dagat, kasama si Marcos. Ang hangin ay humaplos sa kanyang buhok, at ang sikat ng araw ay nagbibigay ng init sa kanyang balat. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal, ng dignidad, at ng katotohanan. Siya ay nagpatawad. Natuto siya. At sa huli, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Siya ang patunay na ang pag-ibig na totoo, pagmamahal na may respeto at sinseridad, ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan na kayang ibigay ng mundo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ayana Marasigan at Gabriel Alcantara. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumama sa aming paglalakbay sa kwentong ito. Ang bawat sandali ng pagbabasa o pakikinig ninyo ay mahalaga para sa akin. Bilang manunulat, malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong mundo, kahit sa maikling panahon. Ang paglikha ng kwento ni na Ayana, Gab, at Marcos ay isang emosyonal na paglalakbay. May mga pagkakataong masaya, may mga pagkakataong malungkot, at may mga pagkakataong puno ng pag-asa. Naranasan natin ang sakit ng pagkabigo, ang galit sa kawalang katarungan, at ang init ng pag-ibig na walang hangganan. Sa bawat karakter, inukit ko ang mga aral na naniniwala akong mahalaga. Na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa lipunan, kundi sa katapatan at tiwala. Na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili nating kalayaan. At higit sa lahat, na sa bawat pagsubok, mayroong laging pag-asa. Sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay naiwan sa inyong puso ang mensahe ng pagmamahal na walang pinipili, ang lakas ng pagbangon, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pag-ibig, sa tunay na kahulugan nito, ay isang pagpapala na dapat nating ingatan. Maraming salamat muli sa inyong suporta at pagmamahal. Naway magbahagi kayo ng inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Nag-iiwan po ako sa inyong lahat ng isang paalala. Ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pag-ibig na nananahan sa ating mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.